Maupo ka. Oh, sige, mamaya na. Okay, so game. EJ, ito medyo i-release ko muna sa showbiz kasi nga Ayan kanina. na, nasa showbiz tayo Oo, mamaya sa movie, Oo. napag-usapan ng mga, nabanggit mo nga na, natawa nga ako sa sabi mo na yung last election, hindi ka pinalad sa posisyong pinakaayaw ng tao. Ha? Oo, di ba? Off the record yun? Ay, off Ano the ba? record. Oo, off the record daw yun. Sige. Pero ano na lang na-feel mo? Oo, ano feel mo nang hindi ka pinalad, EJ? Actually, syempre. Tsaka seriously, totoo naman yun. Ayaw Oo naman nga. talaga ng tao sa posisyon ano na yun. po ulit yung tanong? Anong na-feel mo nung hindi ka pinag? Sinuwerte. Syempre, hindi naman maiwasan yun na iniyak mo siya, napakot umiyak. ka. Hindi kasi may ano syempre binigay mo naman din yung best mo, di ba? Nangampanya ka. And yun nga lang, tapos na-realize mo, wala ka din naman pera ng eleksyon, pero hindi naman ganun kalaki yung nilamang din ng katungali ko. Pero after nung iyak na yon, sabi ko, siguro may purpose si Lord. Bakit nangyari? May purpose ang Panginoon kung bakit nangyari yon. So, hanggang dire-diretso na biglang nag-sona. Nung sona, pumutok na yung mga issues ng mga flood control, malalaking klaseng corruption. Sabi ko, okay. Ngayon alam ko na yung purpose. Naisip mo blessing in disguise. Oo, God's protection, blessing in disguise, and yun nga, redirection. Ang dami na pumasok sa, siguro, kaya pala. May ibang mission Oo, para. kasi ang dami rin naman nagsasabi sa akin doon sa province namin na, alam mo yun, hindi naman din tayo nagbubuhat ng bangko. May sarili akong lakas na parang ini-expect din nila na, uy, okay na. Alam mo nga ganon, di maiwasan yan sa province namin. Pero, so nangyari lahat yun. Kaya sabi ko, bakit nangyari to? So hanggang yun na nga, nung August, nanonood ako ng TV, naglabasa na. So, okay. May protection talaga ako ni Lord. And in fairness kay Ninong, kay Direk Lauren Jogi, doon din ako na nahimas-masan. Lumuwag talaga yung one time nagkita kami after election, tapos lumabas na nga yung mga issues ng corruption. Sabi niya, alam mo, mahal ka talaga ng Holy Spirit kasi Catholic siya rin. Sabi ko, bakit po Ninong? Tingnan mo, nandiyan ka. Yes. Tama. Were you aware na Sabi ko, okay. Sabi ko, oo nga po, napagaling na lang. American may mga friend ka ng klaseng project? Bago pumutok yung skandalo. Actually, hindi. Nakaupo ka Wala. pa. Ay, hindi. Maraming projects, yes. Pero kasi hindi kami aware na may ganun. Kasi ako, Vice Governor, hindi naman talaga dumadaan sa amin. As in, hindi This is nag-trickle down sa... national fund yan. So, pagdating sa province namin, yung mga ibang nakaposisyon na ang bahala doon. Kami talaga, hindi po talaga. Kahit saan probinsya nyo puntahan, hindi po talaga. Kumbaga ano yan national fund, ang pondo namin, yung LGU, province. Hindi, wala kami doon. Wala kami sa DPWH. Wala. Kasi ano yun national nga, cover ng national yon. So wala sa amin. LGU kami. Para kaming yung Vice Governor, Vice Mayor. So ano naman doon sa ano namin. Pero ang tanong ng marami, kasi Vice Governor ka, Yes, po. bakit ang tinakbo mo ay Governor? Actually, malalim pong... Handa kaming makinig kahit gaano kalalim. Hindi, ano muna yan? Kasi ang na-expect ng lahat from Vice, tatakbo ka Governor. Kaya madami nagulat, Congressman ang itinakbo mo. Bakit? Alam niyo po, basta ano na lang po yan. Sabihin na lang natin na nung time na yon, iniisip ko kung saan ako mas may magagawa. Siyempre, para tumakbo tayo dyan, may nakikita tayo na ito yung mas magagawa mo. Kasi nakita mo yung isang district na parang ang daming gusto mong i-improve. Well, very thankful naman ako sa mga nagawa nila na dun sa distrito na nilabanan ko. Pero siyempre, as batang public servant and ina-idolize ko rin din sila Mayor Vico Soto na nakikita ko yung ginagawa nila. So gusto ko rin magkaroon ako ng, siguro sabihin na lang natin na mas may kakayahan. Mas may kakayahan ako dun sa posisyon na yon para magawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Ma-implement ng tama yung mga gusto kong dapat i-implement. Di ba parang ako yun ako magdidesisyon. So nakita ko naman na parang dapat sana dito nilagay, lalo yung mga kabataan, yung sektor ng kabataan, education. So mahal na mahal ko yan kasi dyan ako galing Nag-aral ako nang wala akong pera, pinag-aral ako. So every time nakakita ko ng ganyan, parang gusto ko talagang pagtuunan ng pansin.
And yung mga, yung mga youth empowerment. Kasi sa province namin, talagang very relatable yung tao sa akin kasi may mga may mga kabataan na may kanya-kanyang galing at talento. Ako, di ba, sabi ko nga, sinong mag-expect o mag-aakala na from dun sa baryo na walang signal ng cellphone, walang kuryente, nagbabangka kami, may magiging Pinoy Brother Big Winner, maging artista, naging vice governor. So, gusto kong, yung nangyari sa akin, gusto kong tulungan sila na may, siguro kung hindi man pagiging artista, yung makapag-aral lang. Makapag-aral sa napakaganda sports complex doon sa distrito na yon. Mabigyan ng bawat bayan ng mga community college. Kunyari, ganun. So marami akong gustong gawin. So, Tuloy pa rin ang political. ano po? Yung tuloy pa rin ang pagiging political mo. Well, ngayon kasi hindi ko siya masyadong iniisip kahit ang dami na naglalabasan na ng mga pangalan doon sa... Actually, nung isang araw, sabi ko, ano ba to? Aga-aga naman. 2 years na lang. Hindi, parang sa akin, ito na ngayon nangyayari sa bansa natin. Huwag muna yan. Trabaho muna tayo. Trabaho tayo. Pero tatakbo ka ulit. Ayokong isara ang pintuan kasi yan naman ay ano eh. Yan naman ay sabi ko nga nung tumakbo akong vice governor wala naman sa plano yan eh. Minsan sa buhay kasi natin pag may kumatok na parang may binubuksang pintuan at kailangan kang pumasok sa pintuan na yon at mas marami kang matutulungan, doon ka pupunta. Kasi ako, sabi ko nga, yung buhay ko, okay naman na din ako eh. I mean, galing din ako sa wala. Kumbaga, nakakapagtrabaho ako sa showbiz, okay naman na yung buhay namin, ng pamilya ko. So, pero gusto mo kasi makatulong, ito yun. Ang plano kasi sa Yun nga lang, siguro ang kaibahan ko lang, bata ako, mas aggressive ako, nag-aral na din naman ako ng Bachelor of Political Science, major in Local Governance sa University of Makati, natapos ko na yon habang Vice Governor ako. So, siguro yun ang kaibahan, mas aggressive ako, mas nakakakita ako ng mga tamang programa na pwedeng ibigay dun sa aking mga kababayan kung ano yung mga pangailangan. may 2 years ka pa naman para mag-isip. Babalik ka ba na showbiz ngayon? Ay, may pelikula na Sino ka dyan? Nagrohan na ako ng nakaraan. So, ano po? Ano tanong? So full time ka na muna mag-showbiz ngayon? Temporary lang yung showbiz Full comeback mo, time. temporary lang. Hindi, permanent. Hindi po, kahit naman pwede ka naman kahit, for example, nasa public service ka, pwede ka pa rin naman gumawa eh. Nag-GMA Hindi nga ka lang, nung naggumawa Vice pa ako Governor doon. ka, di Oo. ba? So hindi nga lang talaga na mabibigay mo lahat ng oras mo doon. Kumbaga siguro once, twice a week pwede ka mag-shooting. Kasi ang hirap din na, alam mo yon, hindi mo siya pwedeng talikuran kasi una, mahal mo yung profession na yun, yung pagiging artista mo, pagiging actor mo. At the same time, sabi ko nga, kung nandun ka sa opisina, humihingi yung mga kababayan mo ng tulong, saan mo kukunin yun? Tsaka di ba, Ano, for example, may pahingi ng pambiling gamot, pera ang kailangan, saan mo kukunin yun? Pipili ka na lang. Gagawa ka ng masama para mabigay yun or magtatrabaho ako ng kahit 1 beses, 2 beses sa linggo para may pangabot mo o sa mga solicitations, sa mga basketball. Kasi one time na may kwento ko lang, may humingi sa akin, matanda. Ang laki talaga ng bill sa hospital. Wala nang pondo. So, sabi ko, hey nanay, nay, ito lang ang kaya kong ibigay. Sabi ko, tapos sabi niya, padagdagan ko. So, in-explain ko nang mabuti. Sabi ko, ganito po kasi yan, nay, wala akong trabaho sa Maynila. Ano pong gusto ninyo? Bes ko, nanunungkulan ako dito sa province natin. Pero doon ako nagsushooting para maibigay ko. Ang sabi niya sa akin, kahit hindi ka na magtrabaho, dito ka na lang. Hindi niya tinanggap yung ano ko. Yung binigay ko, umiyak yung matanda. Sabi niya, wag ka nang mag-shooting, dito ka na lang, hayaan mo na. Yun Umalis nga. yung matanda. kaya 2 So, years. diba, parang may mga Isip. ganong nangyayari sa akin na sa pakiramdam din naman. Tapos ito, EJ, di ba nung nakaupo ka pa, gumawa ka nung walang matigas na pulis. Yes, opo. Naging close kay ni Senator Bong. Oh, yes, So ngayon opo. nangyari kay Senator, anong saloobin mo? Siyempre, nakakalungkot po. I mean, nakakalungkot po yung nangyayari. Siyempre, hindi naman po natin sinasabi na yan ay totoo or ano pa man. Wala ako dun sa posisyon na yon para magsabi niyan. Pero nakakalungkot lang kasi bago pa naman lahat ngayon, talagang ang corruption po kasi mahabang panahon na, matagal na yan eh. Matagal na yan. Yun nga lang, sana lumabas din ang katotohanan at sana ay
nasa mabuti siyang kalagayan kahit papaano. Yun naman yung importante kasi base sa mga napapanood ko, nababasa ko ay parang walang special treatment. Siyempre kahit papaano, artista pa rin yung tao, senator pa rin yung tao, tapos malalagay sa ano. So hindi natin alam kung paano magsusurvive si Sen. So yun, ipanalangin na lang po natin na sana dito sa nangyayaring korupsyon sa buong Pilipinas, sa amin yun ang buong mundo, ay managot yung deserve na managot. Yun na lang po. Yung deserving na managot ay managot na lang po. At yung mga walang kasalanan ay mapawalang sala. May naalala ka magandang advice sa'yo, Senator Bong, nung nagte-taping kayo, na hindi mo malilimutan. Yes, ang sabi niya sa akin, nag-start siya na vice governor, ganoon din. And yun nga, dapat nag-aaral ka pa rin. Sabi niya. And syempre, dun sa mga actions namin, talagang sabi niya sa akin, kasi ako one time, pumunta ako, segue ako may ginagawa din ako sa ABS nun, tapos galing ako ng province namin. Puyat-puyat ako. So may fight scene kami, kino-choreograph niya ako, sabi niya, parang sa edad ko, mas malakas ako ngayon sa'yo, gumagano siya. Kasi nagtitraining daw siya. Puyat nga ako, nagtitraining daw siya. Sumusuntok-suntok daw sa bahay, o boxing. So yun, mga ganun lang. Hindi rin kami nabigyan ng maraming time kasi nga, syempre, alam niyo naman ngayon, pagdating sa shooting, dire-diretso kasi may Eddie Garcia Law. So, kailangan tapusin lahat yun. Di ba? May cut-off. So, pagdating mo sa set, trabaho na lang na trabaho mo talaga. Diretso po. Jay, kamusta kayo ni Jana na? I mean, first hinihintay, di ba? Ilang years na rin kayo To 2023. Oo, so wala pa ba plano na first hindi pa siya Pinaplano namin, pero siyempre siguro dumating din yung time na nandun ako sa stressful na, alam mo yun, yung position natin sa government, hindi naman basta-basta ano yun, everyday yun. I mean, siguro hindi pa time. And naniniwala nga kami sa timing ng Panginoon. Yun na lang inaantay namin. As a choice yun talaga, wag mo na magkabe. Hindi. Nagtatry naman na kami. And yun nga, siguro hindi pa talaga binibigay kasi kakatapos na ng election din. So, hopefully, this year. Opo. Hopefully this year. Opo. Hindi ko lang po natanong kanina, sa totoong buhay nung bata-bata ka, nag-member ka ng frat? Ay, hindi po. Never. Alam mo naman ako, conservative ang probinsya namin. Alam mo yun, very probinsyano na tapos nag-aral ako ng college sa University of Manila parang 2 months or 3 months lang. Tapos pinay-Big Brother na. So never kang naalok or na-recruit? Never po. Kung ni-recruit ka, sasali ka? Siyempre pag-aaralan ko muna mabuti kasi kung ano ba yung mga sinusunod yung mga bylaws nila na hindi naman pwede yun na sali na ako, paluin mo na ako, okay na yun. Hindi naman ganun, di ba? So, magpapakapagod ng ganun. Tapos aware kayong may mga nababalit na nangyayari kasi may nabugbog, na ospital na nag-member. Anong mo doon? Namatay? Siguro na-abuso, abuse, or minsan siguro ayaw ko namang pangunahan sila pero siguro tao lang din naman yung iba dyan na yun nga, nasobrahan na abuso, mga ganun siguro. Hindi ko alam, malungkot at sana yan ang masolusyonan din ng ating mga legislators. Wala pa bang batas dyan? I don't know, hindi ko pa pero siguro nga at saka siguro maging yung awareness din ng mga magulang na dapat hindi lang to basta yung sa batas din ng ating siguro batas na hindi lang sa batas ng Diyos, sa batas ng ating ating bansa, siguro batas ng tao, siguro sa batas din ng magulang para sa kanilang mga anak. Dapat umiiral din talaga yon. Thank you. Tumakbo ka ulit, dali mo kami sa Puerto Galera, no? Di ba hawak mo yon? Sakop mo yon?